Magandang buhay, ito lang yung Lola. Wow, matagal pa akong hindi nakapag-TikTok kasi nagkasakit na naman ako no? Puro ilang days akong suka lang ako ng suka. Kaya kagabi pinag-pray na namin ni Leia, nako na, pag-pray natin na hindi na ako masok ako, hindi under third day, baka kailangan ko na ma-hospital. So, praise God, dahil sumagot naman ng Diyos, hindi ako na-hospital. Kasi hindi na ako nasuka kahit to uminom na ako at kumain. Praise the Lord. Hirap kaya nung suka ka ng suka. Pero anyway, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung nangyari doon sa Tacloban, yung sa National High School, San Jose National High School, kung saan dalawang bata, dalawang high school, ang namarel. Nagkaroon ng shooting spree doon sa kanilang eskwelahan. Can you imagine kung ikaw yung anak mo biglang susunduin mo tapos biglang, wala, anong nangyari? Patay na. Tapos yung isa naman, nahuli na, no? Kasi sila naman yung namaril. Ayan. So, kaya ngayon pinag-uusapan yan kahit nga sa sa Senado sa July 1, pag-uusapan nila yan, no? Sa pamamagitan ni si Risa, ni Senator Risa. Yan. Bakit pa nangyari 'yun? Kayo, ano bang masasabi niyo kung kayo yung magulang? Ano kaya ang ginawa nitong batang 'to? Bakit natuto silang bumaril at hindi lang konti yung baril niya kasi biro niyo tatlo yung napatay tapos 20 yung nasugatan. Ibig sabihin marami silang bala, 'di ba? Ngayon, saan nila natutunan 'yan? Alam niyo ba na yung palang mga batang ito, meron silang idolo na ginagaya nila, yung mga mahilig pumatay. Alam niyo kung sino 'yon? Ang kanila palang idolo ay si FPRRD, si former President Rodrigo Roa Duterte, si Digong. Ayun. Kasi nga, ano ba yung pinakitang halimbawa ni Digong, di ba? Ilan ba yung napatay niya? Ilan yung pinapatay niya? Napakarami. Di po ba? Kaya nga nandun siya ngayon sa Hague. Di po ba? So, kaya dapat po tayo mga magulang, titingnan na rin natin yung ating mga anak. Sa bagay, mga bata, yung mga anak ko kasi, nasa 40 na yung bunso ko nahigit. So, titignan din nila ng mga magulang, ano ba yung pinapanood nila? Baka naman na napapanood nila yung mga pagbaril-baril mga tokhang, ganyan, di ba? Kaya pinagplanuhan daw nila yan. Dalawang batang yan, pinagplanuhan. Paano nila siguro gagawin? Asakasan sila kumuha ng baril. Di ba? Yun. Kaya dapat po ingatan natin ang ating mga anak. Yung kung ano ba nangyari. Iba, nabulol na naman, Lola. Isipin nyo naman, no, yung anak mo, 15 years old, 14 years old na-involved na sa ganyang krimen, di po ba? Kaya yan po. Alam nyo, isipin natin yung isang thought dito sa napag-aralan namin dati. Sabi niya, sabi dito, baka malimutan ka. Sabi dito, so a thought, rip and act. Yan. Kaya isipin mo kung ano pinapakinggan mo, ano yung binabasa natin, ipinapakinggan natin, pinapanood, So a thought, rip and act. Tapos, so an act, rip a habit. So a habit, rip a destiny. And then, so a destiny, so a character,
Rip a destiny. Yan, nagkabulbul na yung lola. Anyway, ang ibig sabihin lang yan, kung ano yung papakinggan mo, no, aba, mamaya-maya, ginagawa mo na, tapos mamaya, habit mo na, nung lumaon, character mo na yan, tapos nung lumaon, yun na yung destiny mo. Imagine mo, magiging isang criminal yung anak mo, bata-bata pa. Kaya ho, ingatan natin mga anak natin, pinapanood, baka naman puro violence yung pinapanood nila. Kaya ingatan natin yun. At tingnan din natin kung sino-sino ba makabarkada nito mga batang to. Di ba? Kasi meron sinasabi sa Bible, sa 1 Corinthians 15:33, sabi doon, ay yung bad company ruins character. Kaya titingnan din natin kung sino-sino yung mga kaibigan ng mga anak nyo, ganon. Kaya titingnan natin yan, babantayan natin mga anak nating minamahal. Amin po ba doon? So, yun po. At saka maganda po talaga pagka yung ating mga anak, tuturuan natin ng mga Bible verses, ganyan, matuto silang magbasa ng Bible. Okay? Kasi if you sow a thought, it will reap an act. Ayan. Tapos, sow anak, sabi niya gano'n, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Tapos, sow a character, reap a destiny. Gusto ba natin yung destiny ng anak natin maganda? Kung ganon, umpisa pa lang, sa iniisip pa lang nila, pinapanood natin yung mga pinapakinggan nila, dapat maganda na rin. Di po ba? Amen po? So, ito po ang yung lola, si Lola Madam. Nagsasabi sa inyo na ingatan natin mga anak natin. Ano po? At nagpapaaram na sa inyo, kung hindi pa kayo follower, mag-follow na kayo. O kaya mag-subscribe sa aking YouTube. Ito po ang yung lola, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaya saya ng buhay. God bless everyone. Bye.